Ayan, ganyang pagkakaluto talaga yung gusto ko sa binugoong baboy. Yung nagmamantika, tapos yung taba niya, malambot, yung laman malambot. Naku, ang sarap i-partner niyan. Lalo na kapag mainit yung kanin mo, yung bagong saing. Naku, ang sarap niyan. Masisira talaga yung diet mo kapag ito yung ulam mo. Alam nyo, isa ito sa mga paborito kong ulam. Napakasimple na ingredients, napakadaling lutuin, napakadaling gawin. Kaya kahit baguhan ka sa kusina, kayang-kaya mong gawin to. Kung gusto mong matutunan kung paano ko niluto yung ating pork binagoongan or binagoongan baboy, samahan mo na ako sa aking kusina. Magluto na tayo, tara! Bale, ang una natin gagawin, isisir muna natin yung kainin ng baboy. Buksan nyo yung kalan sa medium-high flame, maglagay lang kayo ng konting mantika at kapag mainit na yung kawali natin, ilagay nyo na yung ating karne ng baboy. Kapag nailagay nyo na yan, huwag nyo munang gagalawin. Hayaan nyo muna mag-brown yung kabilang side bago nyo yan baliktarin. Yung gusto natin ma-achieve dyan, magkaroon ng mga brown yung mga meat natin, katulad nung nakikita nyo dyan sa video. So kapag na-achieve nyo na yan, tanggalin muna natin yung karne natin at iset aside muna. So next naman, magigisa tayo. Pero bago kayo magisa, ilagay nyo muna yung apoy sa mahina. At kung kinakailangan maglagay ng mantika, maglagay kayo. Then ilagay nyo na yung bawang at sibuyas. Just in case na fresh alamang ang gagamitin ninyo, kailangan nyo munang igisa yan. So sa pagigisa, magdagdag din kayo ng kamatis bago nyo ilagay yung alamang at gisahin nyo yung alamang na maigi. Since ang gagamitin ko dito ay yung niluto kong bagoong alamang, kaya kumpleto na yan, ilalagay ko na lang yung link sa paraan ng pagluluto ng aking alamang. So hindi na ako maglalagay ng kamatis dahil halos kumpleto na yung ingredients ko dun sa niluto kong bagoong alamang. So nailagay ko na yung ating bagoong alamang dyan, lutuin lang natin yan ng mga 3 to 5 minutes. And after that, maglagay tayo ng suka. Huwag muna natin hahaluin yung suka at ilagay na natin yung pamintang buo at dahon ng laurel. Palipasin muna natin yan ng mga 2 to 3 minutes bago natin ibuhos yung tubig. After that, haluin natin, scrape natin yung mga flavorings dun sa ilalim ng ating kawali dahil yan pa yung isa sa magpapasarap sa niluluto nating pork binagoongan. So habang ginagawa natin yan, baka naman hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. Kaya i-click mo na yung subscribe button para nakafollow ka na. At syempre magkaroon ka ng notification para pagka meron tayong mga bagong uploads and bagong recipes, ma-notify ka. Dito, tinakpan ko na at pakukuluan natin yan ng mga 45 minutes to 1 hour hanggang sa lumambot yung ating karne at magmantika. Basta kung kinakailangan maglagay ng tubig, maglagay kayo ng tubig hanggang sa lumambot yung ating karne. And at this point, pwede nyo nang tikman yan at i-adjust nyo na yung mga pampalasa. Kung sakaling nakukulangan kayo sa alat, magdagdag kayo ng patis or asin and asukal para mabalanse yung alat. Maglagay na rin tayo ng mga sili natin, sili green at saka yung ating siling labuyo at isama na rin natin yung ating kangkong. Oops, bakit kangkong at hindi piniritong talong? Nako, subukan nyo muna, masarap, itry ninyo. So, lutuin natin yung kangkong natin for about 2 to 3 minutes. Pwede natin takpan yan para mas mabilis. At pagkatapos niyan, pwede na natin yan ihain. O, nakita nyo ba yan? Ganyan dapat yung nagmamantika at syempre dapat yung malambot yung ating karne. At ito syempre yung pinaka best part. Matitikman ko na yung aking niluto. At syempre, sira na naman ang diet ko, kaya alam nyo na kung ano yung susunod yung lulutuin. Okay, kain na!